sa may kapasok din po doon, kaso dulo pang konti. Kasi sabi ko ng katekram kila nanay, pag-uusapan namin ulit pagkatapos ng birthday para ano po. Kaso ano daw, hintayin pa daw may benta yung lote na ano, tapos ibebenta rin yung sa tapat ng eskwelahan. Kaya matagal pa rin po yun. Hintayin pa raw, may nagsangla daw po kasi doon ng bukid. Ngayon, gusto niya mabenta sa kanya yung sinangla. Tapos, pag nabili na po niya yung sinangla, sa kanya, bebenta po yung lote niya na yun sa may eskwelahan na yun. Maliban po doon, wala po kayong ibang tinignan? Tapos meron naman po doon. Kaso matagal pa rin bago mapatayo. At yung pwedeng installment, yung parang subdivision na gagawain. Pero hindi pa po ano. Pupunin pa raw yung slot eh. Kasi kulang 40 pa yung slot. Kaya mga eka, kulang 3 years pa bago matayuan ng bahay. Kumbaga pupunuin po muna yung mga ano. Slot. Parang subdivision po yan. Subdivision style. Kumbaga siguro inaano nila na dapat masigurado muna may kukuha. Kasi kung hindi tapos hindi naman makukuha lahat, ano sila. Nga po. Hanggang nga po kanina tinatanong kami kung kukuha kami. Kasi hindi ko pa ako sure kung gusto nila yung ganun kasi matagal 2 years pa may nasa 3 years pa yata ganun bago matayuan ng bahay. Kasi may tanim pa ng palay, wala mo. Sa akin walang problema yung ganun. Kumbaga, ang ano ko nga, di ba, pinag-iipunan ko po yung, kung okay lang sana, bahay, kubo lang yung gagawin natin. Bukas makalawa, pwede naman natin Pero gusto ko sana, yung kahit pa paano, yung matibay ho talaga siya. Pero maganda rin yung ano, yung parang, alam nyo yung ibig sabihin yung na, pwede ka magtanim ng ano. Yung medyo, 560 square meter daw yun. Yun sa may amo namin dati, yung may araw. Yan po. Ang ganyan mo kasi na, yung mga malalapit sa, kumari sa school, sa mga ano, mahal talaga siya. Pero dun sa gusto ni Tita Evangeline na gagawin kayo ng sari-sari store, maganda ho siya kasi malapit ho siya sa ano. Ito po yung lote. Ganyan po siya. Diretsong ganun. Maliwalas naman kasi. Opo. Yung gusto po ni Tita Evangeline na sari-sari store, okay po siya sa ganyan. Pwede nga po pagka-wari, kung matatayuan na ng bahay lahat yun. Pwede nga po yun. Kasi nga marami nito. Kapuntang ganun. Ito yung may mga ano na yun. At kung binilang ko yung slot, nasa kulang 35. Masa 35 pa atay wala eh. Tapos sabi po ng sekretarya, mga nasa 2 taon bago pa maanuan. Anuan po ng bahay. Yung ano na, di ba may tinignan no tayo dun sa ano, yung sa harap ay yung nagustuhan ko, yung maluwag. Ano po yun? Hindi nyo ba sabi po ng kumari ko, hindi naman daw pinibenta yun. Yun sana kasi, kumbaga ho sa ano, hindi ho siya ganun kamahal, pero maganda yung pesto. Pero doon din, yun nga po yung naalok nga lang, kaso mahal nga lang, yung 1 million nga daw yun, 560 square meter. May mga tanim silang mga saging-saging, mga kamote. Pero maluwang po talaga yung space. Kaso yun lang, mahal. Hindi ko lang alam yung matatawaran. Sabi naman, di pa tignan mo din, wala naman kung masama yung kung titignan. Malapit po siya doon. Opo, di ba po diretso ka lang doon, di ba may kantong maliit? Yun lang po. Tapos pangatlong gate lang, yun. Pag mula doon sa may kalsada na yun, pangatlong gate lang po. Hindi ka na makakarating ng dulong pinuntahan natin doon. Ay maganda nga sana po kung nasa 420 daw pagkasabi po. Kuya, may sasabihin ka daw?
Sabihin mo na, ano ka ba? Para ano na? Para tatanggapin ko kahit ano naman. Pinag-iisip ko po. Pero doon sa nangyari, kuya, ang daming lumabas na anomalya. Isipin mo na lang, ano yung mga yan? Kung di nangyari yun. Hanggang ngayon may nakatagong hindi magandang nangyayari doon. Alam mo yan, kuya. Yan na lang isipin mo. At yun yung pinapasalamatan ko. Yung pag-alis niya doon. Oo. Pero doon sa nangyari, kuya, talaga madaming anomalyang ako thankful ako doon. At doon din nakita yung puso mo. Doon pa rin yung mo, yung respeto, yung kababaan ng loob mo. Siyempre, hindi mawawala yung pagtanong ng utang ng loob. Kailangan. Hindi ka na makakarating dyan kung di rin. Totoo yun eh. Sabi ko nga, paano ko ba yan? Basta ang binibless ni God yung yung may mababang puso. Gusto nga ni Ninang Precious at saka ni Tita Evangeline kung ano yung napag-usapan namin kasi tulog ka kagabi. Pero yung iba siguro narinig naman po niya nung na ako na po yung magsalita sa inyo, Nay. Kung ako po yung magsasabi sa inyo, Nay, na yung gusto namin mangyari na pero nung pa man alam niyo na tinatanong kong ganyan. Alam niyo na po yun. Gusto ko nga lang talagang si Kuya magsabi na yun nga po. Siya yung magsabi. Pero kaya na kaya sa inyo po kung okay lang po ba sa inyo na si Kuya makabalik po sa amin ulit. Okay lang po. Wala naman pong, para naman sa kanya yung mga sinasabi niyo. Kanya yung mga sinasabi niyo. Kung sakali man po naman din pumayag ayusin pa naman po sa school yun. Hindi naman kara-kara pag sinabing ganun, aalis na, hindi naman pwede yung ganun sa school. Nakikipag-usap pa rin naman sa school. Ganun po. Ano pagkain natin eh? Ano pong pagkain natin? Nagluluto po yung ano ba yun? Kumakain po kayo yun ng ano ba yun? Dahon ng kamuting kahoy? Gagataa? God bless us. Baka hindi kayo kumakain. Parang may lagnat ka ba? Masama yung pakaramdam mo? May sipon po eh. Sakit daw ulo ng kanina pa. Dito. Wala pa yung Ganun. Ay, sindi. Pero ako, sobra akong nagpapasalamat, Kuya, sa nangyari. Kasi kung hindi yan nangyari talaga, promise, hindi natin alam ano nangyayari na. Napapahamak na pala si Kuya mo, hindi na natin alam. At least nahinto yung ganun. Kasi kung nagtuloy-tuloy na hindi natin alam saan napupunta yung pera ni Kuya mo, isipin mo to, halos 100,000. Saan napupunta? Boses biyaya, hindi naman nila alam kung paano ginagawa ni Kuya mo, di ba? Paano kung darating yung araw sa sobrang dami nga ng pera niya, hindi niya na alam ang gagawin, gastos doon, ganito, di ba po? Yun na lang, Kuya, yung isipin mo, kundi nangyari lahat yun. Promise.